Hi everyone, good morning. So paano tayo pinapalakas ng Diyos? So it's all about faithfulness. So sabi dito, faithfulness is a doctrine of God will always do what He has said and fulfill what He has promised. He never lies, never changes, and never fails. In the world that full of broken promises and unreliable, God stands out, and one who is always consistent, always trustworthy, and always on time. His past faithfulness fuels our present confidence and future hope. So yung Diyos natin, siya yung reliable sa mundo natin na pinakamalalapit na tao sa buhay natin na hindi natin mapagkatiwalaan, hindi reliable, pabago-bago. Pero yung Diyos talaga, always consistent, always trustworthy, and always on time. At lahat ng pangako ng Diyos, hindi nabibigo. At kailanman, yung Diyos natin, hindi nagbabago. Now, sabi dito, sa Lamentation, chapter 3, verse 22 to 23, because of the Lord, grace, love, not we consume, for His compassion never fails. They are new every morning. Great is your faithfulness. Pag-ibig natin, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan natin walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. So, alam natin yung kanta na The Steadfast Love of the Lord. Ito po ay laging ang sarap pakinggan. The steadfast of the Lord never ceases. His mercies never has come to the end. They are new every morning. Great faithfulness of the Lord. Great is faithfulness. Yung katapatan ng Diyos, napakadakila. Isipin natin na yung Diyos natin hindi nagbabago. Yung Diyos natin pag nangako, sigurado to pa rin niya. Pag nagsalita siya, yung salita niya nagiging batas na kailangan ipatupad, kailangan mangyari. Yung Diyos mismo ang magpapangyari sa lahat ng kanyang sasabihin. At ang Diyos mismo ay tapat sa kanyang mga pangako. Kailanman, hindi mabibigo. Now, etong Lamentation, napakaganda ng background. Sabi nga dito sa Lamentation, etong verse na to, itong chapter na to, siya yung sentro ng Lamentation. Pag sinabing ang Lamentation, kasunod nito si Jeremiah. Yun, sa perspective ni Jeremiah, sinulat mo na yung book ni Jeremiah, sinulat niya before the fall of Jerusalem. So, sinasabi ni Jeremiah na magsisi na tayo sa kasalanan, talikurin yung mga injustices, iwaksi yung mga Diyos-Diyosan, sapagkat patungo ito sa judgment, sa paghuhukom, sa paghatol ng Diyos. Now, yung bayo ng Judah, ayaw makinig kay Jeremiah. Kaya pagtapos ng mga series of warning Jeremiah, si Nebuchadnezzar, winasak niya talaga yung Jerusalem bilang paghatol sa kasamaan ng Judah. At yung winasak yung templo, pinalayas yung mga Israelita sa loob ng syudad, pinalipat ko sa isang lugar, pinapunta sa Iraq. Doon po nasulat yung Book of Lamentation. Yung Lamentation po is ibig sabihin palaghoy, nananaghoy. Yung umiiyak, humatangis dahil sa sinapit ng Jerusalem. Para po ma-imagine natin, yung Jerusalem during that time, isipin po natin na isang city na may pamilya ka. Yung asawa mo, anak mo, yung magulang mo, kapatid mo. Tapos pinaligiran niya ng hukbo ng mga ni Nebuchadnezzar, mga Babylonians. Tapos ang mangyayari, gutom, takot, hanggang sa yung pinakamayayaman naging mga pulube, nagkaroon ng sarit-saring krimen, patayan, nakawan, at yung mga bata mismo namatay na lang sa kandungan ng kanilang mga magulang. To the point na yung mga magulang pinapakuluan yung kanilang sariling anak para kainin. Ganun katindi yung sinapit ng Jerusalem that time. At nung pinasok sila ng mga Babylonians, women were raped, pinagpapatay yung mga bata, kahit sino ng mga
patay. Walang rules. Talagang kahit sino pwedeng patayin. Lahat ng pwedeng alipinin, lahat ng pwedeng rapin. Yung mga pinaka-respetado, kahit patayin, okay lang. Ganun sinapit ng Jerusalem during that time. Massacre talaga. Kaya yung lamentation, ito ay panaghoy, sufferings, yung pagtangis, pag-iyak. Ito yung isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa history ng Judah. Ito ang fall of Jerusalem during the time of Nebuchadnezzar. So, yung lamentation kasi may 5 chapters yan. Yung pinakagitna is yung chapter 3. At sa chapter 3, itong verse natin. Sabi dito, because of the Lord great love, we are not consumed. For compassions never fails, they are new every morning. Great is your faithfulness. Ang Diyos natin, kahit yung pinakabayan niya nagrebelde sa Diyos, winasak ng mga Babylonians, yung Diyos hindi kailanman tinalikuran ang sariling bayan. Yung Diyos na natiling tapat sa mga unfaithful, sa mga hindi tapat na mga tao na sarili niyang bayan. Kaya ito, yung teaching natin, God is promise keeper. Kahit na ang daming natin pinangako sa Diyos, dami natin sinabi sa Kanya, Lord, ito gagamitin ko, ito paglilingkuran kita. Kahit ang daming mga promises sa Diyos na hindi natin ginawa, pero yung Diyos, walang ni isang pangako na hindi niya tutuparin. God is a promise keeper. Sabi nga sa Numbers 23:19, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and that not act, does promised and not fulfill. Yung Diyos ba natin pag nagsasalita, hindi niya gagawin? Siya ba'y nangangakat, hindi niya tutuparin? So, God is not a man that should not lie. God is a promise keeper. Then, God's faithful may sustain us. God unchanging, then now and forever. Hindi magbabago kailanman ang ating Panginoon. So, remember how God has been faithful in the past. Endure the present with God's sustaining grace and face the future by relying on God's faithfulness. Yun po yung panghawakan natin na ang ating Panginoon na may pagkakatiwalaan at kailanman hindi magbabago. Kapag meron siyang sinabi, tutuparin niya kung ano man ang sinabi niya. So, hope this verse will learn something na kahit sa panahon ng panaghoy, sa panahon ng paghihirap, ang Diyos laging nandyan. Ang Diyos hindi nagbabago. Hope you learn something. Thank you everyone and God bless.